Pero marami pang pansit. Kaya ating sopas. Masarap talaga yan, ano? Bumibili kasi nagkapapiding program ako mga amigo. Ito yung naaalala ko, yung dating ginagawa natin sa Puerto Rico. Para ano po, para hindi na po kayo masyadong maabala. Ayun. Po, magandang hapon po sa inyo. Ayan. Baka nagkakaroon po kayo, ano? Ba't kaya biglang may ganito, ano? Ba't kami biglang pinatawag? Ayan. So, ang totoo po ay nag-request po tayo, no, sa ating pong kapatid, si Brother Ruel, na makapag-share po ng Word of God po sa inyo. Ano po? And huwag po kayo mag-alala, wala naman po tayong any religious affiliation, kahit na nasan po kayo, hindi po natin pag-uusapan yun. Yung pag-uusapan po natin ay ang salita po ng Panginoon. So sa maikling minuto ay nais ko pong makapagbahagi ng salita po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano po, by the way, ako po si Pastor Amil ng Jesus is Lord Church dito po sa San Isidro. At ang ating pong church ay kasalukuyan nasa Herrera Street, Barangay Malapit, San Isidro. At sila po yung ating mga kasamahan sa church, mga workers po natin. Yan. Sila po yung mga elders po natin sa church. At malaking kagalakan po na kami ay maparito para makapagbahagi po ng salita po ng Panginoon. Maaari po bang bago po tayo magsimula, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay yung po ang manalangin. So tayo po ay pumikit, dakilang Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat po sa isang pagkakataong pinagkatiwala mo po sa amin na kami po ay magtipon-tipon upang maipahayag ang iyong buhay at makapangyarihan salita. Dalangin namin na patuloy mo po kami samahan at kasihan ng iyong Santong Espiritu. Ganon din, Panginoon, ang aming pong panalangin na kami po iyong saliksikin patawarin sa lahat po ng aming pong nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Ano man mga bagay, Panginoon, magiging hadlang pa upang hindi ka namin maranasan at maabot ang iyong puso sa hapong ito. Patawarin mo po kami at linisin ang iyong kapangyarihan at banal na dugo upang nasa gayon maging karapat dapat po kami sa lahat ng amin pong gagawin na pag-aaral ng iyong buhay at makapangyarihan salita. Minsan pa, dakilang Diyos, inahayaan po namin ang iyong Santong Espiritu siyang kumilo sa aming kalagitnaan at maging sa mga salita mo na ngayon ay amin po ipabahagi. Ikaw po ang patuloy na maparangalan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, ibibigay at babalik sa iyo ang walang hanggang pagsamba at lahat ng papuri, pasasalamat, natatangi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming panalangin. Tayo po yung magsabi na Amen. Amen. Praise God. So, sige, parapahan natin yung Panginoon. Makakaupo na po tayo. Bakit po kami nandito? Bahagi po ng tinatawag po namin na quarter-long anniversary celebration na kung saan ang bawat barangay ay amin po pinupuntahan at kami po ay nangihingi ng pahintulot na kung saan ay makapagbahagi ng salita po ng Panginoon. So layunin po ng gawain ito na patuloy na maipalaganap ang salita ng Panginoon hindi lamang sa isang tahanan o isang barangay kung hindi sa lahat ng tao. Katulad po ng aming pong mission, no, as a JIL Church, to bring all people to the kingdoms of the living God, regardless of race, colors, or status, belief, and religious affiliation, through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. Sapagkat kami po naniniwala na walang ibang po pwedeng makatulong sa atin, sa lahat ng tao, maliban sa gabay at biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po, sa hapon po ito, bagamat alam ko po, tayo po ay pagod physically, maghapon marahil sa sikat ng araw, bagamat may merienda, may pagkain, pero hindi po maitatago ang kapagurang pisikal. Tama po? Dahil kahit ano sabihin, ako po dati nag-construction. Dati po, tulong-tulong lang, gano'n, pala-pala, ganyan, abot-abot ng hollow blocks. Pero dati po yun, pero ngayon hindi ko na po kaya. Dahil ako po'y masasakitin na ang aking likod at ang aking pong bewang. Pero just to say, ibig ko po sabihin, kaya ako lang po nabanggit dahil alam ko din po yung inyong pakiramdam no, sa maghapon, sa sikat po ng araw. Pero naniniwala po ako sa kabila ng lahat ng kapagurang yan, no po, kayang
bigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon. Tama po ba? Naniniwala tayo na kahit na anong sitwasyon ng buhay, kaya tayong pagpahingahin at bigyan ng Diyos ng kapahingahan na kung saan ay hindi po kayang ibigay ng mundo po na ito. At nais ko po ibahagi sa inyo yun pong from breakthrough to breakthroughs. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Bago po yun, basahin ko lamang po ang nakasulat po sa aklat ng Efeso chapter 3 verse 20. Ganito po yung ating mababasa sa Efeso chapter 3 verse 20. Ang sabi po rito, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kapangyarihang naghahari sa atin. Gusto kong basahin sa English translation. Sabi po rito, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Ang Tagalog po ng breakthrough, kung titingnan ho natin, ang ibig sabihin po noon ay tagumpay or pagtatagumpay. No? Yung breakthrough, ito daw po ay isang paglalarawan din na kung saan ito po ay pagwawagi or panalo sa isang sitwasyon, maging ng ating buhay or ng kahit na ano pa pong aspeto ng ating pong buhay. Sa maikling minuto po, may 3 katanungan po na sasagutin ang ating pag-aaralan ngayong pong hapong ito. 3 lamang po. Una, sino ang gumagawa ng tagumpay ng isang tao? Yun po yung unang tanong. Ano? Sino ang gumagawa ng tagumpay ng isang tao? Pangalawa, gaano kalaki o kalawak ang pagtatagumpay na inilalaan ng Diyos para sa atin? Ano po? Yun po yung pangalawa. Ano po yung pangatlo? Paano natin makukuha ang pagtatagumpay na inilalaan ng Diyos para sa atin? So 3 katanungan po na sasagutin po natin ngayon sa pamamagitan ng kanya pong mga salita. Di na po ako masyado pakakatagal. Sabi po rito, sino ang gumagawa ng tagumpay ng isang tao? Ano po? So marahil sa ating payak na kaisipan, pwedeng sabihin natin, ako yan. Ako yan, brother. Ako yan, pastor. Bakit? Kasi marunong ako. Kasi magaling ako. Diba? Kasi foreman ako. Kasi engineer ako. Kasi ganito. Kasi marami kong alam. No? Maaaring ako, sabihin natin, mapo-focus marahil tayo sa ating mga sarili. Bakit? Kasi kung hindi ako gagawa, di ba? Wala sila. Kung wala ako, hindi nila kaya, etc. etc. Pero alam niyo po ba na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan, no, sa ating pong unang katanungan, sino ang gumagawa ng tagumpay ng isang tao? Ano po? Sabi po ron sa binasa po natin sa English version po ng banal na salita ng Panginoon, ang sabi po roon ay now to Him who is able. No, now to Him who is able. Gusto ko pong makita nating lahat na yung pong Him na sinasabi rito or tinutukoy dito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Siya na makagagawa, no? Siya na makagagawa. Kaya ibig sabihin, ang tagumpay daw po pala natin, no, ay no other than our source is no other than our Lord or our God Himself. Ano, ang pagtatagumpay po pala, ang pagwawagi, ang pagkapanalo ng isang tao para maranasan niya yung breakthrough sa kanyang buhay, walang ibang source po nun kung hindi po ang Diyos. Amen po? Naniniwala ho ba tayo na lahat ng bagay na meron tayo mula sa Panginoon? Naniniwala ho po ba tayo na kahit ang buhay natin ay galing po sa Panginoon? No, sabi nung isang matandang awit, marahil alam din po ninyo, hiram sa Diyos ang aking buhay, di po ba? Na ang buhay na ito ay sa Kanya din naman nagmula. Tama po ba? Sa aming nag-iisang Diyos na buhay, wala iba kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Sa iyo, ang lahat ng pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. God bless po sa ating lahat at pagpapalay po tayo pagkakas. So ayan pa mga amigo, after ng Word of God, kain-kain tayo. Okay na? Okay na. Salamat Okay, maraming salamat. Kain na. Diyan lang yung sopas. Okay natin. Kakain tayo. So, God bless you.
God bless po. Kain na. Oh, kain na. Ayan, kainin. So, ayan pa. Kain na po muna kayo. Ayan po yung plato. Ninong, kain na. Sige na, kain na muna. Bago umuwi. Hindi pa set, may sopas. Oh, ayun. Alang aalis lang hindi kumakain. Kain na. Ayan, kain. Papalis pa naman daw. Okay lang yun. Yun. Para mag-video. Mainit eh. Mainit. Kain na. Kain na, o yan. Pagdamutan ang mainit na sopas. Walang uuwi nang di kumakain lahat. Ayan yung, hindi pa nauubos. Walang uuwi daw hanggat yung nauubos yan. Kain. Kain na, sarap. Ayan na, kumain na kayo. Sige. Kain. Ubos. Tipo. Kain. Sige, kain na ng kain. Kayo mahiya. May pansit, may sopas. Akala ko ba sopas ang gusto nyo? Naubos na yung malabon. Ayan, pansit. Sopas. Sabi nila, ayaw din ng spaghetti. Kaya binili ko yung palabok. Pero, marami pang pansit. Ay, ating sopas. Magsikain na kayo. Asan sila? Sila Kuya Sani. So ayan po mga amigo, nakakatuwa naman po ang ating feeding program. Kuhain na Kuya Sani. Sa ating feeding program dito at isa na nakakarinig po tayo ng word of God. Sabi nga gano'n hindi lang physically napapagod yung ating sarili but also yung spiritual natin. Kaya dapat po tayong magpalakas spiritually. Ayan po. So, syempre, ayan ang pinakamasaya. Ang fellowshipping, ang kainan, ang sangkaterbang sopas ni Kuya Belgium. Yun ang naaalala ko. Naaalala ko yun na ako yung nandun sa Equatorial Guinea. Guluto ako ng sangkaterbang sopas. Yung una, hindi nila masyadong type. Yung ganitong pagkain. Ito yung talagang naalala ko. Pag naalala ng spaghetti na pinakain natin sa mga taga-Equatorial Guinea. At least dito pa rin sa Pilipinas nagagawa natin magpakain. Ayan po mga amigo. At alam kong gutom po silang lahat. Pero sana naman po mabusog po sila. Dahil sangkaterba yung ating pagkain. Pastor, kain na po kayo. Ayan. Alin na kayo. Kumain na kayo hanggang ano pa. At tikman natin to. Tikman yung ayun ba ilan? Ayun na? Sopas kumain ka pa? Ni Brother Belgium. Si Belgium at saka ako. Sila naghiwa. Ako. Ayan po. Lagyan yung kalamansi. Huwag po kayong pagod pa. So dahil bukas ayan po syempre. Yan, simot eh. Masarap talaga yan Bumibili kayo ng ganito? Joey's? Joey's ba na? Oo. Sosyali, masarap. Masarap diba? Joey's, para kabanatuan. Masarap yan sa Joey's. Grabe. Nakarating na Joey's dito, Hindi pa in-order namin din sa Kabanatuan. Kaya pala. Masarap yung kanilang mga dyan, ang kanilang pansit. Yung palabok hindi ko na iluto sa sa Equatorial Guinea. Pag kasi nagkapapiding program ako mga amigo, ito yung naaalala ko, yung dating ginagawa natin sa Equatorial Guinea. Ngayon sa Pilipinas na po. So, syempre matabang yung sopas. Pero at least yeah. Sige lang, kain lang. Di ka kumakain, may pansit. Bakit? Hindi po sugot. Ha? Uy, kain na. Hindi mo na nabasa yung... Diet ba? Andito na po.
Makain kayo ng ano, sopas. Tapos yung sopas sa ano, iuwi nyo. Kain na po. Ayan, napakarami sopas. Marami sabaw. Gusto ko sa sopas, marami sa sopas. Ang gusto ko sa sop. Hindi siya, kasi maraming sabaw. Oo, ganun po mga amigo. Ayan. Pero gusto ko sabi. Kayo pa mga amigo, ano ang namimiss nyo na ipine-prepare natin pagkain? Nakikita nyo tuwang-tuwang mga kumakain ng mga bata. At least sa Pilipinas gagawa natin mga amigo. Yun po, sabi ko nga po sa inyo, hindi lang dapat physically malakas tayo, dapat spiritually malakas po tayo. So sa ginagawa natin video, sometimes talaga bumabagsak ako at sa emotion ko, sa lahat naman nangyayari sa buhay ko. But sabi ko nga ganun siguro talaga at hindi tayo exempted sa hamon ng ating buhay. So marami ako pinagdaanan sa nangyari sa akin, pero still siguro ang babalik at babalik tayo sa ating faith kahit minsan gumigiweng-giweng po tayo. So ayan po mga amigo, thank you so much po at I pray na makapagpakain po muli tayo dito sa lagi naman pala, lagi tayo nakapagpakain dito, pero yung ibang lugar naman po mga amigo. Thank you so much po at God bless. Ayan.